What's up, schoolmates? You know, our generation today, partner, is very reliant na talaga sa technology, ano? Kailangan nating bigyan ng importansya kung paano natin papalawigin ang MIL, and that we are able to also know when to share information, what not to share, what to share, and those things. What's up, schoolmates? Muling nagbabalik ang paborito niyong libangan kung saan tinatalakay natin ang iba't ibang issue sa lipunan. Na-miss niyo ba ang classroom kwentuhan? Dahil kami, tiyak na na-miss namin kayo. Ako nga pala ang inyong makwelang ka-schoolmate na si Joanna at handa na akong makibonding kasama ninyo sa araw na ito. Ako naman, ang inyong kabalitaan, Narjo Cosalem, at ngayong araw, sisikapin namin gawing mas brilliant ang ating talakayan. Kaya naman, Ano? ready na ba kayo mga ka-schoolmates? Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang lahat mo, karapatan, kalayaan. You know, our generation today, partner, is very reliant na talaga sa technology. Ano? Ginagamit din natin ito na panghanap buhay, which is very helpful sa atin ngayon. Nagsilipanan na rin yung mga online seller na laking tulong sa pag-angat ng ekonomiya natin, di ba? Tama ka dyan, Nord. Like me, bilang isang content creator, sobrang laking epekto nito kasi I am building connections from different organizations and companies, and most importantly, this has helped me financially. Ayan, very good example nga na sabi mo nga, ginagamit mo ng social media para pagkakitaan and nagiging financially independent ka na. At saka alam niyo ba mga ka-schoolmates na ayon sa Global Digital Report, 6 na taon ng diretsyong rank 1 ang Pilipinas pagdating sa social media use sa buong mundo. At base din sa kanilang pag-aaral, halos ang mga users ay 13 years old and above. At tiyak na naaalarma ako pagdating sa mga ganitong datos, Lord. Bakit mo naman nasabi na parang nakaka-alarma na yung paggamit ng social media since nagbabrowse lang naman sila through social media? This age kasi, Nard, alam mo, is very susceptible sa mga online crimes kagaya na lamang na fake news, scamming, at saka iba pa. Oh, I get your point. That's why we really need to teach this younger generation kung paano ang tama at mas responsableng paggamit ng social media. At yan mismo ang pag-uusapan ng digital citizenship. At upang mas maintindihan natin at mas maging klaro sa atin ang digital citizenship, panoorin natin to. Ayon sa survey ng Data Reportal, ang Pilipinas ay mayroong 84.5 million o 72.5% active social media users. 55.6% naman dito ay ginagamit ang digital platforms para i-express ang kanilang mga hinanaing o kahit anong mga kaganapan sa kanilang buhay na maaari nilang i-share. Facebook, YouTube at TikTok ang pinakapangunahing nagagamit na platform na kung saan dito din mabilis lumalaganap ang mga maling impormasyon. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, napag-alamang humigit kumulang 40% ng mga Pilipino ang may alam sa information and communication skills. Kung kaya't ang Pilipinas ay ang may pinakamababang level pagdating sa digital literacy. Ayan, partner, nalaman natin na bakit kaya nakaka-alarma, kagaya ng sabi mo kanina, nakaka-alarma na yung estado ng ating paggamit sa social media bibilang na tayo as number 1 sa paggamit ng social media around the globe. At for sure, partner, nasa 72.5 na active social media user kasama ang ating mga ka-schoolmate dyan. Kaya napakaganda na tanungin din sana natin ang ating mga sarili kung gaano nga ba tayo kagaling at kasigurado sa paggamit ng internet, lalo na ng mga social media platforms. Nako, napakaswak ng tanong mo, Joanna, dahil yan mismo ang punto ng digital citizenship, na kung saan ito ang kakayahan natin na mag-navigate,
maintindihan at gamitin ang digital technology or platforms sa isang makabuluhan and most importantly, in a safe manner. Kaya naman napaka-exciting at engaging ng araw na ito dahil pag-uusapan natin ang mga napapanahon na issue about the roles and responsibilities of digital citizenship. Kung saan malalaman din natin kung gaano kalawak ang ating knowledge bilang isang netizen. That's why we gathered answers from outside world para malaman ang kanilang pananaw sa digital citizenship. Let's watch this. Hello, Beshies! Or shall I say, ka-schoolmates! Andito ako ngayon sa Baguio City or Burnham Park para alamin ang ating mga digital citizen kung literate nga ba sila. Kaya naman, tara, samahan niyo ko! Mga iba, parang yayabang lang, may share lang, or yung mga iba naman, para mang-atake ng ibang tao. Minsan nakaka-receive ka ng minsan fake news or bully, mga cyberbully, binubully ka na hindi mo naman alam. Ito yun, pero sa tingin mo, ito yun dahil yung sa, hindi naman nag-mention ng name, parang ikaw na yun dahil kung minsan ikaw ang napag-uusapan. They take things too seriously on social media. Kaya parang, sige, nangyari to sa Facebook, and then you take it so seriously. Parang it's difficult for same generation natin ngayon is to take it into an open mind. Huwag na natin i-share kung alam natin hindi. Comment na lang tayo ng na it's not hindi siya legit. One basic thing that na dapat ginagawa is ginagawa ko is na if there is information that's set wrong, you don't have to bash it. Just put facts in. Hindi porket maraming nag-like, hindi porket maraming nag-share, totoo. I always check. Hindi ako yung basta-basta maniniwala unless talagang nasa news na malupit, na credible. So, pati yung credibility natin mawawala pagka nag-share tayo ng information na hindi totoo. So, wala na rin maniniwala sa atin pag nalaman nila in the long run na wala totoo. So, we always have to check everything we say. There's like what I mean. Even if you don't agree with a certain perspective, you don't have to use bad words or be vulgar about it, even if it's wrong. And then another role is that you're there to discern information, not to cause conflict. It's just for you to discern information. That's supposed to be our role as digital citizens. Usually, hindi naman natin lahat kilala yung taong nagbibigay ng information, diba? Nababasa lang natin. Tinitingnan ko kasi doon sa isang vlogger or sa isang nagpo-post ng information. Tama siya, kahit hindi mo siya kilala, pero sa pananalita niya, sa mga pin-post niya, ay parang tumutugma ayon sa aking paniniwala. Ayan, nalaman na natin kung paano nga ba ginagamit ng Digizens sa Baguio ang internet platform. Kaya naman, after our short break, makakasama natin ang ating special guest na expert sa media information literacy who will guide us and walk us through our roles and responsibilities as digital citizens. Huwag kayong aalis at magbabalik ang Schoolmates sa Norte! Nagbabalik ang Schoolmates sa Norte! Excited na ako makilala ang ating guest na kapupulutan natin ng new information and lessons. So without further ado, roll VTR!
a Philippines Association Communication Educators Board of Trustee, a communication professor at St. Louis University, and just recently, a delegate of Hidayah, Media Information Literacy event at Indonesia. She is a digital citizen. She is a media literate. She is the Philippines Association of Communication Educators Board of Trustee, NCCT Media Information Literacy Trainer, a communication professor at St. Louis University, and just recently, a Philippine delegate of Hidayah's Countering Violence and Extremism in Southeast Asia held in Jakarta, Indonesia. Let's welcome Dr. Janet Estibaldo. Hi, magandang hapon, Nard and Joanna. Isang magandang hapon din po, ma'am. Ano naman po ang pinagkakaabalahan nyo sa kasalukuyan, ma'am? Siyempre pa marami, bukod sa pagtuturo, collaboration with other MIL or Media Information Literacy organizations, and even other advocacies, at collaboration din with other organizations, academic-related, and also research din, syempre. Maaari nyo bang i-share sa amin, ma'am, kung kamusta naman po yung naging karanasan nyo sa Hidayah? Hidayah's Countering Violence and Extremism is actually something like, medyo nagulat ako kasi for something like, how in heaven's name did they get my name or something like that. And I also found out na parang 6 lang pala sa Pilipinas ang delegates niya, and it's something like, based on the studies I've been doing, I know things regarding hate speech and things like that. Pero yung countering violence and extremism, it's really something very, something I did not touch in any of my researches. So I was really amazed and really learned a lot from there. And syempre pa, looking into our context dito sa Pilipinas, di ba meron tayong different islands. And yes, we do have an existing problems when it comes to violence and extremism, and that it should be addressed. And we were somehow trained, kasi capacity building siya, that we would be able to somehow help out when it comes to coming up with research or studies to be able to help out, mitigate violence and extremism, especially in the online space. Ayan, nasabi nyo nga po na parang 6 lang kayo sa Pilipinas na naging delegate sa Indonesia. Pwede nyo po bang masabi sa ating mga viewers or netizens na nanonood ngayon, ano po yung advocacy nyo as an MIL expert po or Media Information Literacy expert? I actually call myself Mila, Media Information Literacy Advocate, because in all aspects, hindi lang sa my teaching, hindi lang sa aking research interest, but also in most of my communications with different organizations, people, even people from academia then like me, it's always something that we discuss. And it only tells na it's really something that we have to talk about today, kasi kailangan nating bigyan ng importansya kung paano natin papalawigin ang MIL. Lalo na, timing din lang kasi nung nagkaroon ng speech si President Bongbong Marcos, at some point, I think September or before September, nasabi niya ang MIL na advocacy din niya. And he said that he's going to have an MIL advocacy or MIL national MIL plan, I should say. And yun na nga, nagkaroon ng campaign ang PCO, that's Presidential Communications Office, and last October, end of October, kasi last week of October happens to be Global MIL Week. Ni-launch na rin ng PCO ang kanilang Maging Mapanuri campaign, and that's already the start of the MIL campaign ng ating butihing presidente. Ayan nga po, napakaswak na nandito po kayo ngayon. At para madaling pag-usapan yung digital citizenship, kanina pat natin sinasabi yung digital citizenship. Bilang expert po, ma'am, para mas maintindihan po ng ating viewers, ano po yung mas madaling intindihin na ano ba yung meaning ng digital citizenship? Pag sinabi kasing digital citizen ang isang tao, ibig sabihin siya ay literate pagdating sa paggamit
ng digital spaces, lalo sa ngayon, di ba? So, marunong silang maghanap ng information, find information, they can evaluate, na-assess nila, o nagiging borrowing from the national MIL campaign, nagiging mapanuri. That's the keyword. Nagiging mapanuri sa lahat ng kanilang mga nakikita, nababasa, napapanood, naririnig sa spaces, kahit hindi man siya online. Kasi sometimes like, okay, naka-online ka, but we also talk like this particular context, hindi ba? So, kailangan maging mapanuri, and also, of course, we are also creators. Whether we like it or not, everyone is a creator. Hindi ba? Like, nag-like ka, nag-comment ka, and the like, it's already a creation aspect. So, if you are a digital citizen, it means to say that you know how to access information or find information. You know how to evaluate. Yun yung sinasabi ko kaninang mapanuri. And then you know how to create content and information responsibly and properly. Yun yan. To keep it just very short. Napakadaling intindihin nung sinabi ni ma'am kasi taking from her words, ito yung makabuluhang paggamit ng social media at ng internet. Ano naman po sa tingin niyo, ma'am, yung problemang nakikita nyo pagdating dito? Pagdating sa digital citizenship, nagiging problema siya in this day and time, especially here in the Philippines. It's also because you already have given the data a while ago, right? Yes. Yung number 1, ang Philippines pagdating sa use of social media. And then, we've been very consistent, being in number 1 position. We are also the social media capital of the world, text capital of the world, and we are an over-entertained and under-informed nation. Hindi yan gawa or kuro-kuro ko lang. That's actually based ng studies na lumalabas. So, it's really very essential. Importante na alam natin kung paano natin i-empower ang ating sarili para hindi tayo ma-scam, or ano ba yung terminology ng mga kabataan ngayon, not so adept with that, pero hindi tayo budol. Hindi tayo mabudol sa kung ano mang mga nandyan lang. Nag-screen tayo ng information, nagiging mapanuri nga, we can just make use of that particular keyword. And that we are able to also know when to share information, what not to share, what to share, and those things. Sa mundo naman ngayon, ma'am, alam na ng mga digital users natin or netizens na ang dami ng disinformation or tinatawag nilang fake news sa social media. Paano naman nila ma-improve yung critical thinking skills nila to stay digitally literate, ma'am? Okay, masaya naman ako at nasabi mo ang disinformation or information disorder, and then also utilizing yung fake news. Kasi ang common knowledge ng mga madlang people or everyone else, pag sinabing fake news, ito na yung parang sinasabi natin na hindi tama or peke, but actually, pag susuriin talaga natin kung anong ibig sabihin ng fake news, news should always be correct, it should always be truthful. Kaya pag dinagdagan natin ng word na fake, nagkakaroon siya ng confusion. However, kailangan din nating intindihin na yan ang parang common terminology. So adjust din. Like, okay, fake news that's pertaining nga sa mga disinformasyon at misinformasyon na sinishare, lalo na pagdating sa digital spaces. And critical thinking sa inyong tanong is really very crucial. Parang it's non-negotiable skill na kailangan lahat ng mga tao, gumagamit man ng social media or hindi, ay kailangan magkaroon ng critical thinking. Ano bang ibig sabihin ng critical thinking? Yun din. Going back to the word, is magiging mapanuri, magiging mas discerning, pinag-iisipan kung ano yung content. Tapos, meron parang tatanungin din yung sarili, tama ba kayo itong impormasyon na to? Or for example, kanino nang galing itong impormasyon na to? Or also things like those ones. So kailangan nating usisahin, kailangan natin maging mas discerning, kailangan nating mag-analyze ng ating mga kinokonsumo. Kasi in the digital world, we are both consumers and prosumers. Gumagawa din tayo kasi baka naman tayo ang source. Diba? So kailangan kasama din natin ating mga sarili. And speaking of cybersecurity, mga ka-schoolmates, alam nyo ba na isa rin ang Pilipinas sa may pinakamahina o di kaya mababang cybersecurity sa buong mundo ayon sa Global Digital Report? Ayun, napaka-importante din na malaman yung mga ganitong bagay kasi marami na talagang digital
na parang nakakaapekto sa atin yung mga fake news, ganyan, or mga links na sinesend. Ikaw naman, may experience ka ba na parang hacking, ganon, or anything na connected sa digital naman na experience sa inyo? Nako, nerd. Alam mo ba, 2 beses nang na-hack yung blue app ko, yung mga accounts ko. Dahil, ayun, may kasalanan din ako. Hindi ako naging maingat sa pag-click ng mga links na iyan. Kaya mga ka-schoolmates, kailangan talaga na sa bawat links na nakikita nyo, vini-verify nyo kung tama ba yung sources ng mga iyan. Hindi yung click lang kayo ng click. So yun po, nais po naming malaman as MIL expert, ano po sa tingin nyo ang kahalagahan ng pagiging digitally literate sa panahon po ngayon at paano natin to magagamit socially and economically naman po? Pag sinabi kasi nating digitally literate, ibig sabihin that should be imbibed by a digital citizen. Okay? Kaya pag sinabing digital citizen ka, kailangan ikaw ay may abilidad ng pag-navigate ng online realm, and going back to the words I said a while ago, marunong kang mag-find ng information, marunong kang mag-evaluate, at saka mag-create ng mga information that would really be shared sa mga people. It's not simply like, okay, just post, or kaya nga may lumalabas yung think before you post. And also, yung mga sinasabi nyo kanina, yung cybersecurity threats or challenges, it's also really part when it comes to being a digitally literate or being a digital citizen. Pagdating sa digital citizenship, nagiging maingat ka pagdating sa lahat ng ginagawa mo online. Kasi kailangan nating tandaan, may tinatawag na metadata, may tinatawag na algorithm. Like yung metadata, di ba? Nag-post ka ng picture mo online. Meron siyang kaakibat. Pag titignan mo, basta hindi sa social media, meron siyang mga nakalagay doon na data, like kailan siya kinuha, anong ISO ang ginamit dyan, or things like that. So, ibig sabihin, may basis or way as to how they know how to track or ano yung source nito. Even when it comes to posting, I think something that many people are so maybe confused about, for lack of a better term, is that feeling nila dahil okay, naka-incognito mode, di ba? Yun usually yung isip natin, okay, safe ako, naka-incognito mode. Yes, you have some barrier of security. However, lahat din ng sinearch mo doon ay pwede siyang matrack or makita elsewhere. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga hackers, hindi ba? And not all hackers are of the same caliber. Like for example, we have government hackers. Ito yung mga white hat hackers, at sila yung para nagme-maintain na hindi tayo pasukan. Like, going back to the data that you shared kanina, di ba? Yung sabi yung number 1 ang Philippines for so many years already regarding sa use ng social media. The same report also revealed that number 1 din, ang Pilipinas din ay laging doon sa may datos na yon ay laging sumusubaybay sa mga porn sites. So, anong ginawa ng ating government? Kailangan nilang i-control yung pagpasok. So, nalimit yung mga porn sites na iba. So, yun yung mga white hat hackers. But meron din tayong mga black hat hackers. Ito na yung mga tinatawag nating underground or dark web na tinatawag. At ang daming nangyayaring ano doon. And then we also have yung red hat hackers. So madaming types. Hindi sila pare-pareho na. Pag narinig mong hacker, bad na yan agad. And also that, going back dun sa sinasabi ko kanina, I know you're aware sa algorithm, tsaka metadata. Like, isipin na lang natin, para mas madali, isipin na lang natin na pag ito yung gadget, pag ako may cellphone, may ID yan. Kaya kahit hindi ako nakakonect sa internet, pwede nilang makita kung nasaan ako ngayon. Halimbawa, nandito ako sa may Baguio City. So, nakikita nila yon. And then, nakikita anong time ako nandoon. So, things like that. So, there's really nothing private if we're talking about algorithms and all, or when it comes to what you do, especially online. But what we can possibly do para yung mga cybersecurity issues that we're talking about right now is that at least do not give deliberate permission dun sa Facebook, for example, or sa mga SOCMED accounts mo kasi naka-on yung location mo. So, one thing you could possibly do is kailangan ba
baka pwede namang i-turn off mo yung inyong location at times para hindi lahat, parang you're giving them the permission to be able to see where you are, and then kung anong ginagawa mo, syempre they can always connect things, like every day you go to your university, and then for this particular hours you are in this particular station, so they can always track that. So they only want to find information or data about somebody else or the user and the like, and we're giving so much in the online realm. Di ba, pati yung ating Facebook accounts, yung mga pina-follow mo. When we talk about algorithm, tinitignan, ano ba yung gusto mo? Saan ka ba laging nagpupunta? They give you more of that content. You want good content, they give you more good content. Gusto mo ng mga trashy content? Yung mga trashy influencers, kailangan kong gamitin yung ganon. Kasi in fairness, not all influencers are of the same caliber. Meron lang din talagang mga para lang sa, how do you call that term again? Content creation, cloud chasing, and things like that. So sana, mas maging maingat talaga tayo sa ating mga paggamit, pag-access, pag-post, at saka syempre, pag-create ng mga information. Ayan, isang tip nga, Joanna, na nalaman ko doon na yung paggamit natin ng social media or digital platforms ay may nagko-control back of that sites. Kaya naman, maging maingat tayo sa pag-share or paggamit natin ng social media. Alam mo, Nord, it also comes with algorithm, just like what Mom said. Kasi kung ano yung paulit-ulit mong kinukonsumo, yun din yung paulit-ulit na lalabas sa For You page mo, sa feed mo. Kaya kailangan natin palitan kung minsan kung ano yung mga kinukonsumo natin, at be careful din sa mga notification pop-ups kasi yun nga na-mention din ni Ma'am kanina, yung locations, yung cookies. Kaya if possible, pindot natin yung do not allow para hindi tayo natratrack ng mga social media sites na ganyan. Ayan, napaka-importante yan na tip. Kaya naman, tanong po namin, Ma'am, bilang isang professor, netizen at magulang, ano po yung magpapayo nyo sa ating mga ka-schoolmates upang sila'y maging isang responsableng digital user naman po? Actually, simple lang din naman yan. If we have what we call ethics pagdating sa physical spaces like this, like, di ba, alam yung parang bumate, excuse me po, na pag ikaw ay, yung hindi ka lang aalis, marunong kong kumatok, those basic niceties, it's also the same thing. It's just that we apply it in the digital realm or the online realm. Pero syempre, iba din kasi yung konteksto ng online. So, we have to be very careful with what we post, with what we share, kahit sa ating mga like buttons and all. Kailangan ingat-ingat din tayo kasi meron din tinatawag na Cybercrime Prevention Act na pwedeng ma-violate mo pagdating sa mga ginagawa mo online. And mind you, mas mahaba. Pag ikaw ay na-find na guilty, mas mahaba yung pwede mong itagal sa kulungan in cases na may ma-violate ka doon and you have been proven to be guilty of that. And so, paalala lang, masyado na yatang napahama yung aking paalala, kailangan nating ingatan ang ating ginagawa, online man or on ground. And then two, na meron tayong tinatawag na digital footprint na iniiwan. And should they want to track us, lalo na ngayon, mas nagiging sophisticated ang mga digital footprinting systems. For all we know, mga big corporations, they're actually utilizing that. So, halimbawa, yung mga interns nila or yung mga gustong maging empleyado, niraran nila, subscription-based, medyo mahal. But point being, pwede nilang tignan yung digital footprint ng isang tao na gustong pumasok sa kanila. At kahit halimbawa yung Wahahana name, pwede niyang matrack yun kasi i-collapse ngayon na i-identify niya na same gadget, ito yung names na ginagamit, ito yung email niya, so parang natatrack din somehow. So, ingat-ingat din. Ayun, kailangan nating mag-ingat. Meron akong isang example dyan sa sinabi ni Ma'am. Just recently lang, yung isang artista nag-post siya ng kanyang picture with her daughter. Tapos, merong isang account or parang tinatawag na dump account nila na shinare ito tapos merong hate speech na ginawa. Kaya naman, ang ginawa ng artista is parang nireport niya itong account na to tapos na-track nga nila gamit yung ID sa cellphone. Kaya mag-iingat tayo mga ka-schoolmates.
Kasi sa paggamit natin ng social media or sa cellphones natin, talagang may footprints dyan na tinatawag. Ayan. At alam mo, Nard, sa 72.5 na social media users, sure ako talaga nakasama ang mga ka-schoolmates natin dyan. At yung digital platform na iyan, kailangan napaka-maingat nila. At nais ko sanang tanungin sa mga ka-schoolmates natin kung sila ba mismo ay mabuti na nagagamit ang digital platform na ito. At Nard, tatanungin kita, nasubukan mo na bang mabash online? O baka naman ikaw ang nang-bash online? Grabe ka, Joanna. Of course, siguro parang mapatol pa ako nung very high school days ko. Siguro, palagi akong nababash kasi nga, kahit anong ganap ko sa buhay, sinishare ko. Welcome back, schoolmates! Ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa digital citizenship. Tama ka dyan, partner. At ngayon, pakinggan naman natin ang mga katanungan ng ating mga curious citizens sa outside world. Ito po yung unang katanungan na nalikom natin mula sa ating mga digital netizens, ma'am. Ano po yung mga possible risks sa mga taong hindi digitally literate? Malaki ang magiging risk pagdating sa mga taong hindi sila digitally literate kasi very susceptible sila na mabudol, making use of that particular term. Kasi hindi nila alam mag-analyze or mag-discern ng mga information, or kung hindi totally alam, but point being, medyo mababa yung kanilang competency pagdating sa pagtingin nga ng impormasyon kung tama or hindi. So, syempre, pag limited yung kanilang competency, ang bilis nilang maloko. At hindi ibig sabihin kasi alam ko, like, kanina sinishare mo, di ba? Nard na ano ka na dun sa may link at ikaw din at some point in time. Meron din, kahit naman yung mga matataas ang literacy level, sometimes nagpe-fail at one point or another. Lalo na kasi, we have to remember, we're talking about the online space and it's evolving very fast. Hindi natin siya makontrol. And when it comes to human mind, matagal siya mag-adapt. Even when it comes to yung ating value systems and the like, kaya pag titignan mo, di ba, nagkaroon na ng mga AI, etc. Pero susunod pa lang after 2 years yung mga laws to be able to control yung mga nagva-violate ng mga or misuse of such thing. Because of that. So, ang bilis niya. So, kailangan talaga ang kailangan nating tulungan ang ating mga sarili na mas maging mapanuri sa lahat ng ating mga content na kinukonsumo at syempre pinoproduce na rin. At may isa na naman pong katanungan ng ating digital netizen. Pwede po ba mag-share kayo ng mga example ng good digital citizenship practices? Okay. So, nung pandemic, ang dami actually, but I can just point out perhaps one thing na we are more familiar about, ito si Ana Patricia Noon. You remember nung nag-pandemic tayo, what did she do? Yung hindi pa pwedeng lumabas. Kasi syempre ang daming phases din, di ba? Yung parang ka-start pa lang. And then pwede nang limited yung paglabas, kumbaga. And then she came up with the community Pantry. Tama. O di ba ang ganda yung parang siya lang on her own, meron siyang mga extras to share and the like. Naglagay siya lang ng parang kariton or table at one particular area. And then nilagyan lang niya na community pantry. You can get whatever you need, something like that. At nakita natin yung kanyang domino effect because it has been picked up by so many. In fact, even up until now, there are some people who are still continuing that particular act. So that's one example. Another thing would be yung mga estudyante, okay? Like, nagkaroon ng concern regarding, nagkaroon ng problema sa, yung biggest typhoon natin ever in the world? Yolanda. Yung Yolanda. So, itong estudyante, if I remember it right, he came up with an idea to put sa kanyang Facebook post, sa kanyang mga friends, sa kanyang mga family, kasi balak niya na bumili ng bangka na ibibigay niya sa mga fisher folks na nawalan doon sa may devastated area, doon sa may Leyte area or doon sa may Yolanda na super
naapektuhan. And then nagulat siya kasi ang daming nag-respond. That's pre-pandemic times pa yun kasi Yolanda came before the pandemic times. So, pati yung mga hindi niya friend of friends and the like, madaming gustong tumulong. So, nagulat siya and then he came up with the idea to come up with the Yellow Boat of Hope's Foundation. And up until now, he continues to do so. Alam mo, Nard, I feel what Mom said kasi I relate na I feel like I am practicing good digital citizenship online kasi I myself participated in that domino effect na pag-participate in standing up a community pantry and even coming up with a donation drive online and donating it to the people in need that was affected by the typhoon. Kaya matanong naman kita, Nard, ano naman yung mga good practices na na-contribute mo na sa ating komunidad? Ako talaga, I'm an environmentalist, so very important din sa akin yung advocacy to participate in, like, for example, coastal cleanup, ganyan, tree planting, and yung pag-share ko lang sa social media or sa account ko mismo, parang nakaka-inspire daw na parang maging environmentalist din sa kanilang lugar. At yun naman, nasabi kanina yung parang good practices in creating content or producing content. Ngayon gusto ko naman malaman sa pag-share, ano yung good practices natin ng sharing information naman through social media? Marami din naman tayong pwedeng mga good practices. Like for example, pagdating sa pagsuporta ng mga taong mga nangangailangan. Halimbawa, and we see a lot of that one, lalo na pagdating sa mga bagyo, or that we say posting for, na hinahanap niya yung kanyang pamilya, or for example, yung pupunta yung mga ibang orgs or maybe group of people or students dun sa devastated area. Meron silang mga power supply, how do you call that one? Sa may power bank. And then they will also let the people there, kasi totally cut off, halimbawa yung area sa power. And then they let them call their families, etc. So, magandang good practices ang mga yun. And also, when you talk about good practices, pwede kasing hindi mo intensyon. But it actually had this ripple effect, or maganda yung naging effect nito sa taong bayan or sa mga tumitingin. Pangatlong katanungan mula sa ating digital netizen. Ano po yung pwedeng magawa ng mga eskwelahan para i-promote yung digital citizenship sa aming mga estudyante? Actually, marami. Kasi if we talk about school, it's really actually a very good avenue to be able to teach media and information literacy. So, pwede siya actually na i-incorporate or i-integrate sa mga subjects on their own for the schools themselves. And I'm aware of schools who have integrated MIL aspect dun sa kanilang mga syllabus or sa mga subjects na natuturo sa mga kolehiyo. But just the same, pwede rin yung sa ating sa Philippines, we do have MIL, Media and Information Literacy. That's of course also connected with being a digital citizen. But the problem, sorry if I'm the bearer of bad news, is that grade 12 lang siya or grade 11. Kasi di ba one time na pwedeng i-enroll yun. It's a standalone subject. It can be taken in senior high, 11 or 12, depende sa design ng school. But point being, medyo late na. If you're going to take a look at other governments, other countries, makikita natin ng MIL sa kanila, mula pa lang sa K or pre-K, K means kinder, ay meron na silang naka-integrate doon na MIL or Media and Information Literacy courses. Siyempre, angkop sa edad ng bata. Yung mga ganun na part. So, madali lang siya. But it would be also difficult in a sense kasi sana gawing mandate ng university or ng school kasi pag hindi, baka hindi siya mapupunta. But on the end of the mga educators din naman, they could somehow, infuse lessons. Kasi MIL is not only for language classes, pwede rin siya halimbawa sa health, pwede rin siya sa math. It can actually be used in different subject areas and it's a skill that we should have, especially that we're navigating this 21st century realm. Ay, napaka-importante din talaga na ma-incorporate natin sa ating curriculum or syllabus sa school para matutunan din natin at early age
magiging digitally literate na yung ating mga kapwa students or ka-schoolmates. Kaya naman, isa pang tanong, ma'am, How do you make sure that everybody who uses social media actually knows na hindi lahat ng nandun totoo? And how do we educate them talaga just to make sure that nobody believes fake news anymore and makes them? Simple lang. Lalo na pagdating sa natanggap mo na fake news, tignan mo kung sino ang nag-share. Hindi lang yung nag-share, sino yung source niya. Saan galing yung information na yon. Tapos tignan mo din kung anong date. Baka kasi nung last year, tapos akala mo ngayong year, kasi parang yung araw na November 18, halimbawa. And then, so date, author, pwede mo ring tignan. May mga signs din minsan, lalo na pag yung mga fake news, may mga signs din pangit yung layout niya, may mga wrong spelling. So these are the very surface level or easy to detect stuff. Siyempre may mga mas malalalim pa. So let me also promote other meal organizations in the Philippines. Siyempre meron tayo sa government, National Council for Children's Television. Sila ay meron mga pa-training talaga at marami silang materials online kahit sa Facebook page nila at SOCMED. Meron din tayo yung Out of the Box Initiative or OOTB. Meron ng UP Diliman Journalism Department, yung MIL Media Information Literacy Project. Pwede rin tignan si Digitalino. So marami, ang point being, ang dami ring mga MIL at saka information disorder organizations who are really focusing on making people aware and be more critical regarding content. ayun, napakaraming mga news outlets or media outlet na pwede nating abangan po, ma'am, no? Kagaya nung sabi nyo, kailangan nating tignan yung date, yung source, at of course, yung source, hindi naman nababase yan, ma'am, if ever marami siyang followers po, di ba? Siyempre, hindi dahil marami akong followers, ibig sabihin lahat na sinishare ko ay okay na kailangan yung tanggapin as Bible truth or something like that. Hindi, kailangan mas maingat. Yan yung nagiging problema ngayon ng mga social media netizens natin kasi yung mga fina-follow nilang content creator at influencers, Exactly. hindi po ba, ma'am, napakadali nilang maniwala sa mga pinupost ng mga iniidolo nila online. Tama ka, Joanna. Kasi sa totoo lang, lumabas din yan sa isang study na yung fina-follow ng mga Pilipino pagdating sa anong kinokonsumo nilang news, pag titignan mo, influencers, celebrities, politicians, hindi na dun sa may legacy media na tinatawag. So, hindi naman sinasabing mali yung sinasabi nila, but yung others would be telling na parang ako yung nag-cover ng balita, or for example, yung isang influencer na sinasabi na ako ang authority at sila wala na yung mga mga stations na yun, wala na sila kasi kami na ngayon ang news, mga ganon. But they can never actually replicate ng ginagawa ng PTV kasi there's always the accountability aspect, which is not something that can be done by others. So yeah, it's really a struggle kasi yung pinapaniwala ng Pilipino, celebrities. Ayun nga po, madagdag ko lang din po, yung mga influencers na sinasabi natin, parang sila na rin yung nanggagalingan ng news. Pero dapat din natin balikan na yung news or mga informations na fact is sa mga news outlets pa rin natin subaybayan para hindi tayo ma-scam or maano ng fake news. Di ba po, ma'am? Kaya kanina nasabi ko, di ba, na yung fake news, quote-unquote, parang sa mga journalism people, tsaka comm people, hindi siya ginagamit. But we simply are using it now, but we know yung difference. Kasi bakit? Kasi pag news, dapat, may accuracy, marami siyang tinatawag na news values na kailangan tignan. And they stick to heavy ethics, lalo na sa accountability aspect. And that's something missing nga talaga sa mga hindi naman lahat ng influencers, not all influencers in that particular area, but point being mga other influencers. Ayan, bilang isang content creator myself, I really strive to use my platform in a good way to share reliable information. Talagang nag-share ako ng mga impormasyon na may kasamang sources upang mas maniwala yung mga nanunood at nakikinig pa sa akin. Ngayon, dumako naman po tayo sa next segment ng ating programa.
ngayon magkakaroon tayo ng isang simpleng laro na kung saan matitest natin ang kahusayan ng ating guest sa pag-distinguish ng mga detalye sa paggamit ng digital platform. Ang game natin ay tatawagin na fact or fallacy. That sounds exciting. Are you familiar with this game, ma'am? Of course, yung fact na fact or fallacy talaga, as in wrong or false. Yep. Ayan, para sa ating ka-schoolmates na hindi pa naririnig ang larong ito, napakadali lang ng mechanics. We will simply mention statements or questions and ang goal ng larong ito ay identify if those statements are fact or fallacy. And of course, a explanation after each answer would be highly appreciated. Okay. Kaya naman, ma'am, Game na handa game. na ba kayo? Nauna na nga ako, handa na. Ganyan ang energy na gusto ko. Kaya naman, mga ka-schoolmates, lend us your ears because our first question is here. Ang unang katanungan po natin, ma'am, the more followers someone has on social media, the more trustworthy their information is. Fact or fallacy? Siyempre, F. Fallacy. Parehong F yun. Because, hindi ibig sabihin bandwagon, yung lahat kasi parang ang daming nagla-like or very likeable, ang taas ng following or followers or nasa-share doesn't equate to it being credible. So, kailangan ingat-ingat din. Ayun, kailangan din tignan natin yung mga pinopost nila kung credible sources ba yon. Kaya naman, ma'am, pangalawang tanong, fact or fallacy? Checking of date, time, and year of information is important. Yes, that's actually very basic dapat, or I should say, fact. Fact na fact yan. Because we really have the most basic sense. Every time we are faced with information, we always have to take a look at the source, the date, and then the time it was shared, and all those ones that you mentioned. So, fact yan. Ayun, papunta na tayo sa medyo pahirap na part ng ating laro. Number 3 question. Information found in Wikipedia is very trustworthy. Fact or fallacy? Siyempre, F. Fallacy. In a sense na, oo, pinapayagan na maging source mo kahit sa mga academic writing or kahit sa research or scientific studies. Some of journals would allow it. But we also have to remember that Wikipedia is what I know is it's a wiki. It's like user-generated content. So, kahit sino pwede mag-post doon. So, mas mataas din. Sino magve-vet ng information? Diba? So, we have to be very mindful. And, when we make use of Wikipedia, baka pwede nating tignan yung mga hyperlinks. Diba? May mga blue things in there. And then, you can click on that para tignan nyo mismo dun sa may source kung yun nga. Sino yung source na yan? Legit ba? Anong date and time? Same thing that we mentioned a while ago. And then, syempre, pwede kang mag-drop down and then you go to the references part. Makikita nyo din kung saan yung mga sources nila. Kaya naman, pang-apat na tanong, ma'am, deleting a file means it's gone forever. Fact or fallacy? F pa rin. Fallacy siya. Because once you put something online, it's there forever. Yes, surface level, you can delete it. But surely, sa mga supercomputers, like halimbawa, sa Wikipedia ba yan, sa Facebook, nakasave yan. And with algorithms, with digital footprinting, etc., now being more sophisticated, it would be easier later on to see those areas. So, ingat-ingat lang din. Ayan, that's why we really have to be careful on what we post on social media. Dahil nga na-mention din ni Ma'am kanina, ang ating digital footprint ay chine-check rin pag nag-a-apply na tayo ng trabaho. At ang panglima naman nating katanungan, Ma'am, social media challenges and trends are always safe to participate in. Fact or fallacy? Fallacy din. Kasi syempre, hindi dahil siya ay fad or trend, doesn't mean to say na it's okay. Hindi ba? So, kailangan pa rin natin kilatisin or borrowing from the PCO campaign, maging mapanuri. Ayun. Kaya kailangan natin tignan talaga yung mga information, guys, ha? Or ka-schoolmates. Kaya naman, sa susunod na tanong, using the same password across multiple accounts is safe if it's strong. Fact or fallacy, ma'am? Of course, fallacy yan. Kasi
parang you are putting all your accounts in danger. Di ba? Isang password lang. O kaya yung mga predictable 1, 2, 3, ABC. You're putting yourself at risk at yung personal data mo. So, ingat-ingat din. Kailangan nagpapalit din. And you can always have password managers and things like those. And then we make use of passwords na hindi identifiable. Like halimbawa sa'yo, Nard, yung birthday mo, nakapost yun sa iyong, nakashare sa SOCMED and the like. So, kailangan medyo mas malalim. Ganun. Kaya mga ka-schoolmates, maging maingat sa paggawa ng mga password nyo. Ika nga ni ma'am, huwag gamitin yung mga obvious information kagaya na lamang ng pangalan o birthday. Kaya Nard, wag na wag mong i-share yun online, ha? Natatandaan ko yun ka-schoolmates. Kaya naman ang susunod na tanong, more reviews on product pages indicate a higher product quality. Fact or fallacy, ma'am? Fallacy siya. Although, people think, like halimbawa yung si Aling Petra nakita, yung daming reviews, ang taas, 4.5 or perfect. But we have to remember now, meron din kasing ginagamit na AI or marami rin yung parang bibigyan or sasabihin na maglagay ka ng 5 being highest. Tapos mabibigyan sila ng discount and the like. But that's not representative kung ano talaga yung produkto. Ayan, kaya kay schoolmates, napaka-importante na kilatisin natin yung mga information. Kagaya ng sinabi ni ma'am, may mga influencers na talaga na parang uma-accept ng mga bribes or mga money para lang ipagandahin or pabanguhin yung isang product quality. So kaya naman, napaka-importante na kilatisin natin yung mga reviews through comments or kahit anong mga platforms dyan para malaman natin, para maging credible tayo sa isang information na na-perceive natin. At lagi nating tatandaan na hindi porket napakarami ng reviews sa isang product ay ibig sabihin napaka-quality na nito. Kasi gaya nga ng sinabi rin ni ma'am kanina, may mga AI-generated reviews na that could tamper with the product reviews. Ayan, nag-enjoy po ba kayo sa ating laro, ma'am? Siyempre, kasi fact or fallacy, nakakatuwa nga naman makisali dyan. So sana ganun din mga gawing games ng mga kabataan. Maganda siya. Ayan, pati rin po kami talagang punong-puno ng panibagong aral ang natutunan namin kasama ang ating mga ka-schoolmates tungkol sa digital citizenship na maaari nilang i-apply sa ating mga sarili bilang digital citizen. Ayan, bago tayo magtapos sa ating journey towards the talk about digital citizenship, may gusto po ba kayong idagdag regarding sa ating napag-usapan, ma'am? You just need to remember yung mnemonics CRA-UP. C for currency. Current ba to? Kailan to na po? So C, CRA-UP. Currency. R would be relevance. Gaano to ka-importante? Baka naman ito sinasabi na yung parang magugunaw na ang mundo tomorrow or something like that. Relevant ba yan or that thing? And then A, accuracy. I-check nyo yung correctness ng information, yung validity din niya, sinasabi din ba siya ng ibang news sites and the like, na-vet nyo ba? And then another is A, authority. Sino nang galing? Kanino nang galing yung impormasyon? Sinong gumawa ng impormasyon? And then P, being purpose. Okay? Anong purpose ng pagbigay nito? Baka meme lang kasi siya. So more for entertainment or things like that. So just remember, CRA-UP. Napaka-informative ng nabanggit ni Ma'am Janet at napaka-insightful. Kaya bilang tagapakinig, alam mo Nard, ang natutunan ko ay kailangan mas maging cautious sa kung anong mga impormasyon ang ipopost natin online. And we should always think before we click kasi whatever we post online will be there forever, and that will directly impact how people perceive us as an individual in the online world and especially in the real world. Kaya naman nalaman ko kung gaano kaimportante ang tamang paggamit ng digital platforms. Maging maingat at gamitin natin ito sa mabuting paraan. Ngayon naman ating balikan ang napag-usapan natin kung saan nabigyan ng kasagutan ang ating palaisipan at tanong tungkol sa digital citizenship. Nalaman natin ang kaugnayan ng digital literacy sa digital citizenship at mga responsibilidad na sa pagiging digital citizen sa online world. Gaya nga din ng nasabi ni Ma'am Janet kanina, we should always be mindful of what we are doing in the digital world because we don't know what will be the cause and effect in the future.
Tama. Kaya hopefully, ang ating napag-usapan ay huwag nating kalimutan, especially the significant roles of digital citizen in online world. Kahit sa pangalawang pagkakataon, taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo, Ma'am Janet, for being with us this episode and sharing with your knowledge about digital literacy and digital citizenship. Siyempre, more thanks sa inyo kasi you gave me this particular opportunity to be able to share a bit of my knowledge. Thank you. Thank you as well, ma'am. At mga ka-schoolmates, nag-enjoy ba kayo? Sana nagkaroon kayo ng mas malalim na ideya tungkol sa digital citizenship upang sa digital world, kayo ay responsable at iwas biktima ng maling impormasyon. Abangan ka-schoolmates dahil hindi pa dito nagtatapos ang ating mga talakayan. Muli, ako nga pala si Joanna, ang inyong magkwelang ka-schoolmate at masaya akong nakasama kayo sa diskusyong ito. At ako naman, si Nard, ang inyong ka-schoolmates na nag-iiwan ng kasabihan na maging mapanuri at responsableng digital citizen para sa kinabukasan. Maraming salamat sa pagsama niyo at pagbuo at pagsagap ng bagong impormasyon sa digital platform. Kaya naman, laging tatandaan sa bawat issue ng bayan, ang boses ng kabataan ay kailangan. Makibalita, makiisa at sumama sa mga isyong may pakialam ka. Dahil ka-schoolmates, Ang boses mo ay mahalaga.